Sinampahan po ng ika-4 na impeachment complaint si Vice President Sara Duterte ilang oras matapos niyang i-anunsyo na tatakbo siya sa pagkapangulo. Ang reklamo ay inihain ng isang attorney Nathaniel Cabrera sa House Secretary General. Sina Manila's 6th District Representative Benny Abante at House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang nag-endorso sa impeachment complaint. Kabilang po sa mga batayan ng reklamo ang paglustay umano sa confidential funds, pagbabanta umano sa buhay ng Pangulo at hindi umano pagdeklara ng lahat ng ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dati nang itinanggi ng bise ang mga paratang. Sabi ng defense team ni VP Duterte na gaya ng naunang impeachment complaints, sasagutin nila ang lahat ng alegasyon ng buo at sa tamang panahon alinsunod sa konstitusyon. Para sa ilang mambabatas, ang anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapresidente ay posibleng taktika para ilihis ang usapin ng impeachment proceedings laban sa kanya. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. At kaugnay po sa ika-4 na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue, kausapin po natin si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang umaga, Connie, and thank you for having me here. Ma'am, may mga nagsasabi sa timing daw ng pagkakahain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, baka magkakonekta ho yan kasi matapos nagdeklara na nga, natatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 elections. Ano ho ba ang tingin nyo dyan? Well, we cannot comment on that, no? In as far as the Justice Committee is concerned, ang trabaho namin is to wait kung kailan ma-transmit ito sa Justice Committee and to conduct the same deliberation and evaluation that we had, similar dun sa nangyari sa impeachment complaint against the President, no? As to whatever is the motive about the filing of the 4th impeachment complaint, we are totally unaware of that. Okay, pero sa nakikita ho natin parang yung unang 3 at ito pong pang-4 ay parang pare-pareho lang halos yung kanila pong nandoon sa content ng kanila pong inihain for impeachment. Meron ho bang limitasyon o deadline sa bilang ho na maaari pang maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Under the rules, Connie, no, wala naman kasing restriction kung ilan ang pwedeng ma-file na complaint for as long as it is being filed within the reglementary period, no? We have to remember, hindi naman nagbago yung Francisco ruling, what operates initiation in as far as impeachment complaint is concerned is kapag may referral na sa Justice Committee. To this date, wala pang referral, no? I think the first 3 impeachment complaints were transmitted already to the Office of the Speaker. Ito namang pang-4, perhaps nasa office pa ng Secretary General, but since wala pang nare-refer sa Justice Committee at hindi pa rin naglalapse yung 10 session days when the Office of the Speaker is supposed to include all this impeachment of complaints in the order of business of the plenary, so I think pwede pa mag-file ng impeachment complaint. Okay, Connie? posible ho ba daw na makaapekto kaya sa gagawing pagtalakay ng Justice Committee sa impeachment complaint laban kay VP Sara, yung kanyang maagang pag-anunsyo ng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections, ma'am? I hope it will not affect, no? Kasi sana ma-realize ng mga members ng Justice Committee that this is a constitutional duty that we really have to face, no? This is not a question of gusto ba namin o ayaw namin. This is not a question of pro-administration ba kami o pro-Duterte ba kami. No. This is a constitutional duty na kailangang harapin ng members ng Justice Committee and ultimately by the members of all the members of the House when we already approve or disapprove the committee report of the Justice Committee.
Okay, para naman ho dun sa Makabayan Block, taktika raw yung deklarasyon ni VP Sara para mapigilan daw yung pag-usad ng impeachment case laban sa kanya. Ganyan rin ho ba kaya yung nakikita ninyong sentimiento ngayon sa House? Connie, I am very conservative. My perspective is as chairperson of the Justice Committee. No? So regardless of the consequence of the pronouncement of the Vice President kahapon and regardless of the motive of the complainants behind this four impeachment complaints already, di ba? Ang iniisip lang namin sa Justice Committee is for us to be able to do our duty in as far as the determination of probable cause supporting the impeachment complaint is concerned, Connie. Alright. Malinaw po yan. At may mga karagdagang tanong pa po ang aking partner na si Raffy Tima. Magandang tanghali po. Kung ano po yung update dun sa tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara? Nabanggit nyo kanina na transmit na sa opisina ni House Speaker Bogie D. Ano na po yung susunod na hakbang doon? Yeah, so from the date of referral to the office of the speaker, no, I'm just checking, no, the first and the second complaint were referred to the office of the speaker on February 5. Tapos itong third complaint naman referred to office of the speaker on February 9, no? So counting from February 5, Rafi, no, the office of the speaker has a period of 10 session days within which to include the impeachment complaints in the order of business. At kailangan ito ma-observe strictly, ha? Because if we don't, mag-ooperate yung pronouncement ng Supreme Court in the recent resolution that because of inaction of the House of Representatives upon the lapse of the reglementary period, considered or deemed initiated already ang impeachment complaint, no? So, given these dates, no, Rafi, yung first and second complaint unang na-transmit sa Office of Speaker February 5. So from February 5, we should count 10 session days and within that period dapat mai-include na sa order of business either some or all of the impeachment complaints if that is the desire of the Office of the Speaker. At ngayong apat na po yung impeachment complaint laban kay VP Sara, ganun din po ba yung magiging order kung ano yung nauna o kung ano yung mauunang makarating po sa inyo galing sa opisina ng House Speaker, yun ang una yung tatalakayin? Well, we're supposed to tackle everything na marirefer sa amin, no? Just like what we did in the past impeachment deliberation against the President, no? So, ang ginawa naman kasi namin doon ay dineliberate namin per impeachment complaint. And then, we also deliberated upon per ground, di ba? So we will be following the same parameter, the same mode, the same deliberation pagdating dito sa impeachment process against the Vice President, no? But what is important, we should be mindful about that February 5, no? Kasi February 5, na-transmit sa Office ni Speaker yung first two impeachment complaints. So, very significant yung date na yon. Kasi from February 5, dyan tayo bibilang ng 10 session days within which dapat ma-include sa order of business ng plenary ang impeachment complaint. Not only those two, it may include also the third and the fourth. Basta yung 10 session days, it should be counted from February 5. Okay. Sa payag po ng defense team ni VP Sara, itutugon daw sila sa tamang panahon. Alinsunod sa konstitusyon, kailan po ba yung tamang panahon na dapat makatugon sila doon sa mga reklamo laban sa Vice Presidente? Well, since Rafi, itong apat na impeachment complaints ay filed under the first mode, no? Sapagkat endorsed ito by few members of the House, no? So I anticipate na ito lahat ay ma-refer sa Justice Committee. So the proper time when to file an answer will be after the determination of form and substance. Doon tayo sa step 3, no? Remember, we summarize the process of the Justice Committee into 5. One is the determination of sufficiency in form. Second is determination of sufficiency in substance. Third, kapag parehas sufficient in form and substance, bibigyan na natin ng notice si respondent for her to file an answer within the period of 10 session days, no? 10 calendar days, no? And then from there, ay pwede pang sumagot ang complainant by way of reply
and then the respondent may answer also by way of rejoinder, and then they may also consider the submission of all evidence, including the swearing in of the affidavit and counter affidavit. At kapag nakompleto niya yan, that's the time that they will proceed to the whether there is sufficient basis to support the impeachment complaint. That is our step 3, Rafi. After that, proceed tayo sa step 4. Dito natin iimbitahin yung parties, complainant, witness, and even the respondent. And again, palaging tinatanong ng mga tao, paano kung hindi pumunta yung respondent? It's actually her prerogative, no? Ito rin yung naging sagot ko during the impeachment process against the president. Whether she comes or not, that's her prerogative because yung presence niya is part of due process. Okay. So kung hindi siya dadating, it will only be interpreted as her waiver of her right to be present during the hearing, no? And after that hearing, which is our step 4, we proceed to step 5. That is the determination of the existence of probable cause, no? Whatever will be the decision of the Justice Committee, isusulat namin yan sa committee report, ifo-forward sa plenary, which will be subject to the vote of at least 1/3 of all Okay. the members of the House. Okay, medyo mahaba-haba pa pala pero magsisimula yan kapag natanggap na ninyo yung galing sa opisina ng Speaker. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi, at maraming salamat po sa lahat ng mga viewers ng Balitang Hali. Yan po si House Justice Committee Chairperson Representative Jervin Luistro. Hulikam sa Mandaue, Cebu, nagbibisikleta ang babaeng yan sa barangay Banilad nang biglang mabundol ng kasunod na pickup. Tumila po ng biker sa kalsada at natumba ang kanyang bike. Ang pickup naman hindi huminto at nagdire-diretso. Sugatan ng biker na na-discharge na sa ospital. Ayon sa Mandaue City Police, pinaghahanap ng driver ng pickup at nakikipag-ugnay na sila sa Land Transportation Office. Pasok sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championship si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakalaban po niya sa round of 16 si Sorana Cirstea ng Romania. Sa first set, nakuha ni Cirstea ang 5-4 lead hanggang mahabol ito ni Alex at natapos sa score na 7-5. Hot start naman ang second set ni Alex pero nahabol at nadikitan ito ng kalaban. Pero sa huli, panalo pa rin si Alex sa score na 6-4. Ang Rafa Nadal Academy kung saan nag-training si Alex, nagpakita ng paghanga sa kanya. Nagpasalamat naman si Alex sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya. The waves of support have really just made every single match all the more special, and it's so difficult to describe. Kinilala ang GMA Network bilang TV Station of the Year sa 11th Platinum Stallion National Media Awards 2026 ng Trinity University of Asia. Binigyan din ng parangal ang ilang kapuso personalities at programs. Narito po ang aking report. Itinanghal na TV Station of the Year ang GMA Network sa the 11th Platinum Stallion National Media Awards 2026 ng Trinity University of Asia. Kinilala rin ang ilang kapuso programs at personality. Ito ang 24 Oras! Best TV News Program ang 24 Oras. Ang isa sa mga anchor nito na si Vicky Morales, ang Best Public Service Program host para sa Wish Ko Lang na Best Public Service Program. Si 24 Oras segment host Marky Navier, ang Best TV Sports Program host para sa GMA Sports. Si State of the Nation anchor Atom Araulio ang Male News Anchor of the Year. Best Regional TV Network ang GMA Regional TV. AM Radio Station of the Year ang Super Radio DZBB. Best Morning Show ang Unang Hirit. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Documentary TV Show ang Eyewitness. Ang GMA Prime na mga batang riles ang Best Primetime Drama Series. Ang isa sa mga bida nito na si Miguel Tan Felix ang itinanghal na TV Actor of the Year. TV Actress of the Year naman si Rian Ramos para sa kanyang pagganap sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang co-stars niya sa series na sina Kelvin Miranda at Angel Guardian ang Best Primetime Drama Series Actor at Actress. At ang It's Showtime ang Best Noontime Show.
Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakaduet ni Asia's Limitless star at sparkle artist Julian San Jose ang multi-awarded singer-songwriter na si Josh Groban sa kanyang concert sa Pasay. Goosebumps! Yan ang duet version ni na Julie at Josh ng Both Sides Now na kanta ni Josh. Nag-thank you si Josh sa experience na makaduet on stage si Julie. Full of gratitude naman si Julie at nagpasalamat sa audience. Sa kanyang IG, sinabi ni Julie na isang honor at inspirasyon ang makaduet si Josh. Full circle moment daw ito dahil pinapakinggan niya lang noon ang mga kanta ni Josh habang nagsisimula ang kanyang musical journey. Eto naman, habang naghihintay po ng sundo, abay nauwi sa katuwaan ang pampalipas oras ng isang pamilya dyan sa Plaridel, Bulacan. Kumasa sila sa online trend kung saan pipiliin ng bata ang kanyang favorite person. Ang resulta, hindi na nila ikinagulat. Ayun. Kahit balik na rin, paikutin at balasahin kasi ang choices para sa batang si Bagwis. All roads lead sa kanyang Lolo Bong. Kahit nga alisin si Lolo sa equation, dead pa rin siya kina Lola, Tita at Mami niya. Hahanap-hanapin pa rin si Grandpa na para bang only option. Kwento ni Mommy Maika, certified Lolo's boy talaga si Bagwis. Kay Lolo kasi naiiwan ng bata kapag papasok na siya sa trabaho. Ang video, 1.4 million na ang reaction at may mahigit 38 million views. Aba, trending! Ang